So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello everyone. Hello dear. Hello Ma'am Dina. Magandang hapon sa ating Ayan. lahat. Welcome po ang lahat sa ating comeback series. Mhm. Ito po ay launching ng ating comeback series on Filipino Blind Life. Yes. And I am Dina Ibanez. And I am Joe Ibanez. Kami po ang may-ari ng Joe's Rabbitry na kung saan ay ating i-rebuild ngayon. Opo, that's right. So, today we look back to the detailed journey of Joe's Rabbitry from its founding to its fourth stop. Ano nga ba ang mga nangyari at bakit ito ay nahinto? Mhm. And to understand the scale of the comeback, bakit ba mahalaga na maunawaan ng ating mga manonood kung bakit nais nating bumalik muli? So, yung journey na yon ay tatalakayin natin sa series na ito. Yes, that's right. So yan po yung ating series or tinatawag nating ito ay napakaraming series. So hoping na every month maglalabas tayo ng episode. Yes, and ang commitment namin sa inyo ay i-update kayo sa lahat ng mga mangyayari in the future. Excited ka na ba, dear? Oh, syempre kasi sa mahabang panahon na forcefully na stop si Joe's Rabbitry, na stop ang pagre-raise ng rabbits ay Yes. sa matagal na panahon yan. Oo nga. Ibig sabihin din yan ay matagal na akong hindi nakakatikim Ilang ng years na aking rin? paboritong mga rabbit Rabbit dish o rabbit meat, yung mga luto. At matagal rabbit. na rin hindi ako nakakaluto. Yes, that's right. Kaya sobrang miss talaga. Yes, miss na namin ang rabbit meat. Ah, And sa series po na ito ay makikita talaga ninyo na from ground zero, i-rebuild natin ulit ito. yes, ground zero kasi Is it possible? all things are possible. Yes. No, at habang nabubuhay, ika nga ay may pag-asa. Ay pag-asa. So kahit nagaano pa ka tawag nito, ka-difficult yung mga nangyari, yung mga challenges na kinaharap natin. At higit sa lahat, Filipino tayo eh. Yes. Diba? Resilient. Resilient tayo sa mga Anumang bagyo. bagyo, anumang mga pangyayari sa buhay natin. Bangon ulit. Bangon ulit, laban lang. Laban ulit. Yan. Yan. Walang sukuan, di ba? Yes. So pwedeng mag-stop, pwedeng magpahinga, Pahinga lang. at mag-take a pause. And But then, when the time is right, no, lagi natin naririnig yan, ay ang tawag higit nito, sa lahat kasi ay we have God, we have the Lord na kung Yes. saan ay nagbigay sa atin ng strength. that's right. At patuloy na nagbibigay ng strength para tayo ay magpatuloy sa buhay. At yung mga pinagdaanan nating bagyo, unos, ay nagsilbing challenges para mas higit tayong maging matatag. 'Di ba? So, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, nais ko munang pasalamatan ang mga dati o mga original pa or original ba yun? Yes, Ng mga datihang original. subscribers ng Joe's Rabbitry. Rabbitry. So marahil nagtataka kayo bakit nag-change na ako ng pangalan, hindi na Joe's Rabbitry yung pangalan ng ating YouTube channel. Mm-mm. Ito na ay Filipino Blind Life dahil yun nga, pinalitan natin yung pangalan ng from Joe's Rabbitry to Filipino Blind Life dahil Yes. ang realidad po mas tawag nito, mas Ano na? naging Mas ano? lumabo yung mata ni Joe. Okay. No? So, compared noong 2018, so I am Masumina na siya. masumina, though I am visually impaired noon pero mas mahina na ngayon. So gusto kong
hindi lang yung channel natin ay hindi lang nakafocus sa rabbit, but sa buhay ng isang blind person or Filipino. individual na Filipino. Kaya Filipino Blind Life, no? Yes. At hindi pa rin nawala si Joe's Rabbitry, mas lalo nga lang lumawak yung scope ng ating YouTube channel. So mga taga-subaybay, mga dating subscribers, salamat sa inyong pananatili. So tinignan ko ang ating kung ilan pa ba yung mga subscribers. So nandyan pa kayo. May higit 2,000 plus Mahigit subscribers. Thank So, you very much. Thank you very much. Inaasahan ko na magmumultiply kayo. Yes. No? At palalaguin natin itong ating YouTube channel at magsilbing inspirasyon. So by the way, ito ay isang ang Joe's Rabbitry ay isang part lang ng Filipino Blind Life YouTube channel. Kaya nga I'm planning, or this is the episode 1 ng rabbit racing journey ng Joe's Rabbitry. Yes. At madadagdagan pa yan ng mga iba pang exciting episode. Yes, kaya ihanda na ang playlist. No? So ito yung episode 1 ng rabbit racing journey ni Joe o ng Joe's Rabbitry. Okay. So, ayan, nabigyan na kayo ng overview kung ano ba ang magaganap sa mga series na ito. At ngayon ay nais naming ipanood sa inyo ang mga clips kung ano ba noon ang Joe's Rabbitry. So, makikita Yes. ninyo ang iba't ibang mga kaganapan na kung saan ay nag-inspire sa amin. Isa sa mga nag-inspire sa amin para buhayin ulit ang pagrarabbit. Ayan. So, ready na ba kayo? Pero bago ang lahat, so nais ko ring tawag nito, pasalamatan yung aking mga anak, no, na silang ang umalalay sa atin, lalo na yung aking panganay, Maliliit pa sila Joe. noon. Noon maliliit pa sila, pero papasalamatan ko siya sa pagtulong niya sa akin, hindi lang si Josiah, maging si Dane, sa mga pag-alalay nila sa akin, pag-assist nila sa akin. Nagpapakain noon, no? Oo, hindi lang yun, kundi ngayon, dito ngayon. sa sa Babalik. technical side ng pag-set up nitong aking laptop, no? So kung mapapansin nyo ay medyo mas nag-improve tayo pagdating sa katulad nito. Ngayon ay gumagamit po ako ng isang application, itong OBS. So ito yung first time namin. Actually hindi tayo live. I'm planning sana na live sana itong first episode, pero tawag nito, aking kasi wala, kumbaga aking inanticipate na baka mag-brown out. Usually kasi Sabado, Linggo nagba-brown out Nagba-brown out dito sa amin. So I prefer recording this and uploading it dito sa ating YouTube rather than mag-live. So wala pa tayo mga tawag nito na mga ibang sistema or backup power para tuloy-tuloy mag-brown out man ay tuloy-tuloy yung ating wifi kung naka-live streaming tayo. So salamat sa aking mga anak na silang umaalalay sa akin na i-set up itong ating recording for today. So by the way, today is Sunday. Nasabi na ba natin yon? Ito ay Sunday afternoon. Ang date natin ngayon ay December 4. 4. So, Ay, sorry. 4 or 14? December 14. 14, no? So sana Bakit ang yung 4 first lang episode ngayon? natin is nung month ng November, but hindi natin nahabol dahil sa mga technical difficulties. So by the way, ngayon ay overcome natin 'yon. Yun ang ating mga nangyari. So thank you sa aking anak, no, si Josiah Joe, si Dane Nathaniel, at maging kay Titus sa mga idea na mga ibinibigay nila para maging maayos ang lahat dito sa ating YouTube channel. Okay? Okay. So, ready ka na? Yes,
I'm ready. Okay, so let's watch. So, ayan. No? So, nasaan na ba? Ay, okay. So, ayan. So, wala pang watch dyan. Ano? So, ito yung ating history. Akala ko Okay. manonood na tayo. Maya-maya na konti, Maya-maya no? pa pala konti yun. So, kailan ba nag-umpisa ang Joe's Rabbitry? Okay, so tayo ay nag-start way back 2018. So, Parang kailan lang. yes. So, Naalala ko parang nasa El Nido pa yata ako niyan nagtuturo noon. yes. So, Tama, ang exact date, yun din yung pag-start is yung nung February 14. Aba, Yan. Valentine's So, makasaysayan Day pa. yan. No, kasi Yan na yung after ng recovery mo sa iyong cornea transplant. yes, kasi tawag Kain nito, medyo tayo. kaya ko na nung mga time na yan, no? At by the way, February 14 ay napaka-significant ng date na yan kasi imagine after 7 days mula nung ating anniversary, 'di ba? So February 7 February ang 7. aming wedding anniversary. So pagka after 7 days ay nag-start Nag-start si na. Joe's Rabbit Tree, no? So kung mapapansin nyo, diyan sa ating Facebook page ng Joe's Rabbit Tree, nandyan ang history or andyan yung kung kailan na-establish ba yun? Kasi nakikita yan, di ba? Diyan sa Facebook, no? So it's for February 14 tayo nag-start. Yeah. So yan ang official date ng starting or ng history Ng ng ating Joe's Joe's Rabbitry. Rabbitry. Okay? Magpasalamat din muna tayo sa logo mo, sa gumawa ng logo. Naalala mo pa ba? Yes, siyempre. No? Architect na siya ngayon. Architect na siya Licensed ngayon. architect na siya. Noon, estudyante pa lang ba siya noon? Yes. So, shout out sa aming Aming pamangkin, pamangkin. si Architect Arnard Boyson. Boyson. Thank you, Noy. Oo. So, kung baga licensed architect na siya, kung gusto niyo magpaguhit ng inyong mga bahay, so aking ang tawag nito, Ilalagay na lang natin siguro ini-endorse. sa description yung contact number niya. Oo. Pero by the way, ngayon ay siya ay working, no? Yes. Siya ay architect siya ngayon ng diyan siya nag-work Robinsons, sa Palawan. Robinsons, Palawan. No? So kay Inya lang diyan, I think 2 months pa lang siya or So, more than thank 2 you. months. So thank you Arnard. Thank you so much. No? Sa At napaka-cute na logo. yan, dinescribe ko sa kanya, ito yung gusto kong logo, ito yung aking tawag nito, ito yung gusto kong itsura ng logo. So nasunod, na-satisfy ako, no? So yan po ang ating official logo, yung bilog na kulay yellow. So yung orange diyan, orange ba yan or red na background, paligid. it's background niya lang po yan, ano? So pwedeng palitan yan kung anong kulay, but I prefer to choose yellow, no? Kasi favorite ko, yun ba yun? Actually malapit na yan sa rust, di ba? Favorite ko ang yellow. So yung rust, malapit na sa yung rust is yan yung ating alam mo motif natin ng wedding natin. Yellow and rust. Yellow and rust, no? Kaya yung aking barong is rust color. So ayun, so hoping na pag medyo marami na tayong production is let's celebrate and eat together. Eat No? together. So yun yung aking mga pinapangarap na ma-invite natin yung mga subscribers natin, magkaroon tayo ng event somewhere here in Palawan, and let's have a fiesta ba yun? Or Barrio Fiesta. hindi Grabe, naman fiesta kundi gathering where we can enjoy eating Fellowship. rabbit meat na different Yeah. dishes. Lalong-lalo na yung paborito kong may sabaw, yung mamalaki kong delicious na rabbit chowlong na luto ng aking asawa, di ba? Namimiss ko na yung lutuin. Okay. Kape tayo. Yan, kape mo. so kwentuhan lang po ito, and then so let's proceed. Panoorin natin itong video clip, no? Ayan na yun. Ito na, no? Siyempre. Excited Okay. kasi ako eh. So, ito. Okay?
liliit pa nila dyan, ang aming mga anak. So cute pa nila. Wait lang, ano? So, i-post ko lang, no? Mm. So, post. So, itong, ano bang tawag nito? Parang trailer na ito, intro trailer ay ginawa ito ng aking panganay na anak. Kaya pinagmamalaki ko ito, no? Oo nga, grade 8 pa lang kasama siya nun. kasama ito sa kanyang, sinasabi ko nga, sa kanyang portfolio sa video editing. Oh, yeah. No, wala siyang magawa nung pandemic dahil sabi ko, Pandemic. nak, tulungan mo ako, I need help. Kaya kasi hindi ko na yan gayang kaya, yung mga details niyan hindi ko kayang hindi ko makita, no? Grade But 8 pa lang siya niyan. oo. Nung So ginawa niya actually nagbunga naman yung mga training niya na yan dahil maging sa school nila ay nananalo siya sa mga competition pagdating sa video editing at sa infomercial, nanalo sila, no? So yun, so let's continue. Okay, so ito yung nung 2000, anong nakalagay diyan? 18, no? So itong picture na yan po ay pagkatapos ng aking tinatawag na Operation. corneal transplant. So binibiro nga nila ka dyan kung magkano daw yung kinita ko sa ano na yan, tarpaulin na yan. No, actually wala po akong kinita dyan. So nakiusap po sa akin ng aking doktor, si Dr. Ong, para i-promote, kumbaga Testimonial mo na lang. oo, kumbaga IEC, it's part of IEC. Ang IEC is Information Education Campaign to Yeah. to inform, to The educate public, the general public na kaya nang gawin dyan. kayang-kayang gawin dito sa Palawan ng corneal Cornea transplant, transplant. at isa And ako sa mga successful successful patient. Actually, hindi lang basta-basta ordinary corneal transplant po yan dahil nung i-transplant ako ay meron na akong, nung ginawa yung transplant ay meron ng implant pa, may naka-implant pa sa mata ko na tube. So So critical. very delicate yung Critical yung ano mo, yung situation, yung no? kalagayan ng mata mo. So but kahit ganun siya ka-delicate ay salamat Nagawa sa pa rin ni Dr. Panginoon, no? So yan po ang aming family doctor, ang Palawan, or si Dr. Ong, na may-ari ng Palawan Eye Center. Dr. Jesus Ong. Yes. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Okay, so tuloy tayo. So yan, Palawan Creekside Nature's Farm. So ayan, nakalagay dyan. Yan ang I una love. mong pinangalan, no? Actually, yan pa naman ang pangalan natin hanggang ngayon. Hanggang Pero ngayon. dati mahanap mo siya sa Google Maps. Pero enough ko muna para sa kanan natin ibalik, no? Diyan kasi, diyan mo ba pinopost yung mga parawakan natin noon? At kambing? Oo, kasi para i-inform ko ang mga tao, kumbaga marami nagtatanong saan bang location, para hindi kayo mahirapan is hanapin nyo lang ang Palawan Creekside Nature's Farm. No, kasi bakit Palawan Creekside Nature's Farm? Ang aming location ay nasa gilid kami ng creek. Kaya Creekside Nature's Farm. No, so yan yung aking cover photo sa aking page noon. Okay? Ayan na. So itong video na ito, so after to explain, no, nung ito ay part pa rin ng 2018. So after ko na pero bago pala ako nag-undergo ng operation or ng Transplant. corneal transplant, ay dati na po akong
Nag-aalaga ng nag-aalaga. So ang Palawan Creek side is existing na siya before Joe's Rabbit Tree. Ano? At ang Kambing at parawakan. Ang kambing at inalagaan. parawakan ng inalaga. Kaya lang wala na akong, ito na lang, kumbaga yung bago dumating ang 2018, hindi ko na tawag nito. Hindi ko na makita yung mga old pictures ko nung housing ng mga kambing. So nag-umpisa ako sa native goats. So ang dami kong kambing noon, no? So nag-seminar din ako. May proper training ako pagdating sa goat racing dito sa Palawan at isa rin ako sa beneficiary ng livestock, no? Binakakuha ako ng isang malaking yan yung tatay ng mga kambing na ito. No, so during my operation, transplant ay ang nag-alaga muna ng mga kambing ay si nanay. So dinispose ko yung aking mga native goats hanggang sa naka-acquire ako ng Anglo-Nubian na inahin na isa, and then yung Boer na galing sa DA. So dispersal, nakakuha ko ng dispersal at naibalik ko rin yung aking obligasyon na dapat ibalik sa DA. So ito po. Hello. Hello, Cute, baby cute. goat. Ganda. Taba-taba niya. Paborito Dalawa yan niyang sila, kakawati diba? talaga itong baby goat na ito eh. Oh, Si baby goat. sarap. Ang galing niya magkain. Sarap, baby goat. Ito si Mama Ayan. Goat. Yan, si Mama Goat. Yan po yung Anglo-Nubian. Yan. Favorite niya kasi ang kakawati. Yan yung unang anak niya, no? Yung isa. Oo. Kung saan ang suot. Yan yung unang Ganda ng mga anak. kulay. Yan pong aking mga alaga. Itong isa, nag-i-enjoy dito sa taas. Enjoy. Fiesta siya. Ayan na. 2, 3, 4. Okay, so kung naririnig niyo sa background, no, yan po yung boses ni Titus, no. Yung Imagine bunso namin. it's 5 years old siya noon or 6 years old, no. So marunong na siyang mag-cellphone at by the way, yan yung memories na kumbaga memories ko sa kanya na siya yung nagtitake ng video sa akin diyan. So magaling na ako that time. So ayan, so yung aming goat ay ginagatasan ko every day. So si nanay noon ang tagakuha ng mga pagkain at maging ako na rin, inuunti-unti ko lang during my recovery kasi imagine February medyo okay na ako, naoperahan ako ng October ng 17, diba? October 2017. 2017, so October, November, December, January, February, 4 months. So dapat nga 6 months yung recovery ko, pero dahil mabilis yung result or yung recovery ko at 4 months medyo okay na ako, pero bawal pa ako niyan, hindi pa ako nagbubuhat ng mga mabibigat that time. Nag-food supplement ka kasi niyan eh. Pero Oo. wag mo nang banggitin yung brand. No? So Kaya mabilis yung recovery mo. Oo. So humilom yung mga sugat, naging malakas. So ibig sabihin maging healthy. Kumbaga malakas yung aking immune system, no. So actually nga ano pa diyan noon eh, talagang maliban sa successful yung operation, pero nilalabanan ng katawan ko, ganun kalakas yung katawan ko.
nire-reject niya. Nagkaroon pa nga ng rejection diyan, no? Pero na ano 'yon, na nire-reject niya yung Cornea. cornea na nilagay sa akin dahil na identify niya na hindi yan akin. Mm. No, so yun yung dinil pa o yung trinit panidok at sa wakas ay naano naman, tinanggap Excuse naman ng katawan ko yung cornea na inilagay sa akin. So yan po yung mga Memories. ng 2018. So sige, play natin to para tuloy-tuloy yung ating kwentuhan at along the way ay ipopost natin to explain yung mga nakikita natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Alam ko na kung ba't siya nagbibilang. 27, 28, Nakikita niya doon sa ano. Di ba yung seconds? Kapag nagre-record. 37, 38, 39, 40, 41, Ito, tinan mo. Oh. Wow. Yan, isa pa yan sa nami-miss ko yung goats niya. Napaka-healthy niya. Ang sarap niyan, guys. Fresh milk. Sarap ng milk. Yes, talagang masarap. Lalo na pag may kaping barako. Yeah. Nakabidyo yan? How old are you, Titus? 5. Wow, you're 5 years old. You're very good in taking a video. You're 5 years old? Yes. Want to drink fresh milk? I like when it's cold. Wow. Sabi mo lang, Papa, pag tapos na hak. Ikot ka rin. Picturean mo rin siya na nagkakain. Videohan mo rin siya. Hihi. Tuwa siya. Hihi. Imagine at 5 years old. Yan, abot nyo lang. Yan. Oh my goodness. Pa. Uy. Uy. Can you see that? Still not finished. Can you see it? Still not finished. Yes, I can totally see. Can you see my there? See? Oh my goodness. Okay. Yung mga anak, umiiyak na. Kinukuha mo daw yung milk nila. Tell me if it's finished. Okay. If it's finished already. Okay. Pa? Wait lang. Pa, binivideo ko pa lang ito na ginagatasan si Gumer. Si Gomer. Ay, Ay, nabanggit si niya. Painter. Ops! Ops! Ayaw niya na siguro, Papa. Ayaw niya na. Pinatay mo na kanina? Ha? Wala pa. Oh, you see this video? This 1.5 liter of goat's milk Yes. from this doe.
Okay, thank you. 500 ml. So, ayan ano. So, araw-araw po ganun po ang nangyayari dahil Nag-harvest ng nag-harvest milk. tayo ng milk every day, every morning. Yes, I So, miss that. yun talaga yung from raising native goats ay To nag raise ako ng milking goat, no? So, yun po. Kaya may proper training tayo kung paano gawin yun. But then, nung time na mga yon sabi ko, mas kailangan ko malinaw siyang, pa yung pero kailangan ko siyang panunod. i-give up ng unti-unti dahil mas mahirap siyang i-manage. Oo, No? So, mabigat. si Titus din yung naging way kung Bakit tayo nag-start ng mag-rabbit tree kasi syempre nung time na nasa recovery ako, hindi ako masyadong nagsi-cellphone. Pero bago mangyari yung operation na yon, marami na ako nakasave ng mga videos about farming ng iba-ibang livestock sa aking cellphone para i-integrate sa Palawan Creekside Nature's Farm. Dahil yan ang pangarap natin is kaya tayo bumalik ng Bato-Bato is to do farming. No, so yun naman talagang ultimate goal natin. Babalikan itong property dito sa Bato-Bato para mag-farming at pagyamanin yung kukunting kakapiranggot na lupa na naiwan sa akin ng aking late na ama na si Pastor Jose Ibanez. No? So yun, and then may mga napanood na video si Titus about rabbit farming kasi that time may nag-umpisa ng rabbit farming sa Pilipinas, nakikita na sa YouTube but they don't teach or wala hanggang doon lang, na walang tutorial on how to raise rabbit na maayos. So mga tawag nito, yung mga napapanood ko is na tutorial is lahat ay nasa US, Foreigner. no, foreign. So nag-alaga rin ako noon ng dalawa, namatay din yung dalawa dahil walang proper knowledge and system, walang sistema na maayos. Until nung time na yon, sige sabi ko search tayo. Nag-search kami at it so happen na mayroon nang lumabas na video about rabbit racing ng Filipino version. Walang iba kundi si Sir Art Veneracion. Shout out Sir Art kay So, Sir Art Veneracion. yes, si Sir Art Veneracion, siya ang mula noon founder and president ng Association of Rabbit Meat Producers Inc., which is ARAM Inc. No? So, yun. So, dahil sa ARAM, dahil sa association, dahil kay Sir Art Veneracion na inumpisa niya sa kanyang farm, ito yung Avens Nature Farm sa Bulacan, sa Baliwag, Bulacan. At mula noon, ay, yun na. At na-encourage ka na-encourage ako mag-rabbit. So, nagkwentuhan kami, usap lalo kami. tigit nung nalaman mo na pwede palang kainin, no? Yes, no. So, For food talaga. For food talaga. So, ang pinaka-reason namin, hindi siya para magkaroon ng mga cute na pets. Though it's cute naman talaga siya. But maging si Titus, alam niya na it's for food. No? So, lahat kami is for Healthy food. Kaya food. ngayon, nagki-crave po kami. No? At may mga at saka ang mindset ko kasi is dapat alam ko kung ano yung kinakain ko, no? Kaya mas prefer namin na yung rabbit na kakainin namin ay kami yung nagpalaki, kami yung nag-alaga, dahil we go for natural and organic farming. Okay? So yan, so let's continue. What's the next? Magandang Ayun umaga po. na. Yan. So, ang aking unang rabbit Cute. sa time na yan ay galing din sa kaibigan kong pastor, si Pastor Romeo Umison. So, sa kanya ko nabili ang mga inumpisahan kong rabbits. No? So, ito yung mga early beginnings ng Joe's Rabbitry. Nag-umpisa tayo sa
cage na kawayan lang ang sahig, kawayan ang dingding. At yan, ako rin yung may idea ng design ng kulungan na yan, and then may katuwang lang ako na sa pag-aalaga pag Gawa. gawa niyan, pag-construct niyan. Okay. Sa inyong lahat, ngayon po ay July 25 po. At ngayong umaga ay ito po ang anak ng aming Sinabi mo lang Rabbit. yung date to lang year. pag-check ko ngayong umaga. So July probably 25. kagabi ito, kaninang madaling araw. 2018 na anak niya. din yan, after So 5 7 months. po sila. Yan po. Ang cute po nila. Bagong panganak na rabbit. Yan. Ang nanay nila ay kumakain dito sa kabilang side. Ayun po. Yun po. Kabibigay ko lang ng pagkain. Ayan po siya. So, bubuksan natin. Ayan. Yan. Yan po ang kanilang nanay. Handa pala Ng yung 7 kids na itong rabbit na ito. Yan. 3 yan sila. Actually, pang-4 yan si Panda na inahin. Yung time na yan. New Zealand White. Si Ruby na yun. Si Ruby. May pangalan. Si Ruby kasi yun yung favorite na panoorin noon ni Titus. Si Max and Ruby. Ay, oo. Ano, doon pala galing yun. Doon yun galing. Si yung lalaki natin, yung Max. itim, si Max. Si Ruby naman yung babae na white. From yung cartoons na Max and Ruby. Ang cute nila, oh. Ay, ito may balabalahin na sila. May black din siya, di ba? Kasi ang tatay nila ay black. Pure black, si Max. So, yun. Ayan, malalaki-laki. Yan po ang aking mga Ayun, ang cute. Malalaki na sila. 6 po sila. Diba, May pure black din some pala, o tatlo. 16 days na po sila ngayon. Ang favorite Ito, mga kong bunny hanapin rabbits dyan din, pag anim po ganyan, yan. ano eh, yung kali. Yan. Yung maliit Anim po pa, sila, hanapin ko na yung may mga ka-cute nila. itim-itim dito Ayun sa, na, ayun na. 16 days na po Ito. sila. sa nguso. Yan. sa mga Ito po banda ang toes. kanilang nanay. Tapos sa dulo Ayun ng po mga ang kanilang ears nanay. nila. Yan po. Yan sa loob. Buksan ko yung pinto. Ano ba? Nag-aakyat-akyat yung maliit. Yan. Hello! Po. Ayun yung baby niya. Ayan na. So, ayan, ano? So, Forage. forage development. Okay? So, ano ba nangyari? Yan. So, along the way, nung tayo ay nag-aalaga ng rabbit noong 2018, after natin mag-breed ng mga rabbit, no, ay at the same time, nagde-develop din tayo ng forage. Kaya tinawag na forage development. No? Maliit pa dyan si JJ, oh. So, ang mga tinanim ko talaga ay Madre de Agua, yaang Napier. Napier grass at saka yung mulberry. So, dyan ako nagfo-focus sa tatlo na yan na pinaka main na pagkain nila. No? Dahil base sa mga pag-aaral, yung mga dahon-dahon na yan ay talagang kailangan ng Masustansya ating sa mga ano. Lalo alagang na sa rabbit. rabbits, no? No? So, napakahalaga High po. protein. Napakahalaga po na sa ating pag-aalaga ng rabbit ay hindi tayo nakaasa lang sa feeds, no? Dahil talagang mauubusan tayo ng pondo.
At siyempre dahil yung rabbit po ay paborito din namin, ako ay isang Ilocano, sinubukan kong gawing papaitan, gagawa ng papaitang rabbit, no? So kung Pinapaitan. feeds ang ipapakain mo, anong lasa ng papaitan mo, 'di ba? So yung feeds is supplement lang, ang pinaka main na pagkain talaga nila ay yung mga damo Grasses. at leaves, grass and leaves, no? Para kahit papaano ay talagang lasang-lasa ang sarap ng papaitan ng rabbit. Yeah. Ano po? So, yon, ano? And then, ito pa. So, nung 2019. dumating na ang 2019, after a year, February din po ay nung talagang tawag nito, napatunayan ko na kaya kong mag-breed, kaya kong mag-produce ng rabbit, no? After a year, no, ay officially naging member na po ako. Excuse me. Nag-burp ako. Naging Busog member na na. po ako ng ARAMP. So yan po Inc. yung aking certificate, no? Pinadala po sa akin ni Sir Art Veneracion. So talagang nakatago yan hanggang ngayon, ang certificate na yan, bilang patunay na ako ay sertipikadong member ng ARAMP. Association of Rabbit Meat Yes. Producers Incorporated. At yan lamang po ang kaisa-isa na recognize ng ating national government pagdating sa Rabbit meat. rabbit, pagsusulong ng industriya ng pagkukuneho sa Pilipinas. Yes. Okay? So next. Ayan So na. ano naman yan? No, noong 2019, siyempre, nung mga panahon na yan, medyo Marami nang gustong confident na mag-rabbit. ako dahil member na ako ng ARAMP. So marami ng dahil Naengganyo. nagpo-post na rin ako sa Facebook, nagpo-promote ng tungkol sa pag-aalaga ng rabbit, ay I'm doing education campaign. Ino-educate natin ang general public, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Palawan. So, nagpatawag kami, yung mga kaibigan ko, nag-usap-usap kami. So, formally, nag-meeting kami sa isang lugar dito sa Nara. I think, Jollibee? that is Jollibee, yung upuan nilang green. Green pa yan. Yung babaeng nakaupo po dyan na naka-black, yan ay si Ma'am Mary Jane Nolasco. No, so siya yung mga kasama namin, at yung katabi ko po diyan na nakaputi, kung di ako nagkamali, that is Bro Levi Navarro. So yun yung mga pioneers, and then si Brother Ray, aywan ko kung nandyan sa pictures, at yung iba pa na taga dito sa Nara. So nabuo namin yung Palawan, tinatawag naming mga local rabbit raisers dito sa Palawan, no? So at kasama pala namin kasama natin noon si Judy, si Jude, Sino Judy? si tawag nito, si Judy. Bukbok, Si oh, Jod. si Jude, si Jodilyn Judilyn Reyes. Reyes siya, no, ngayon, pero nung dalaga siya ay Haniba. Haniba. No, so yung kanilang farm ay, I think that is ATI din yan, sertipikado ng Agricultural Training Institute, no. So yan yung early ng 2019, no. So ayan, so ano yung nandyan sa picture, dear? Paki-describe. Hindi ko ganun kita. Okay, ang unang picture ay ikaw ay nagkakatay ng rabbit, and then yung mga ibang picture ay mga niluto na natin na rabbit, lechong rabbit. Yan. Yan. So, noong 2019, dahil, alam nyo po, medyo talagang, dahil nagpo-promote tayo ng rabbit meat, hindi ako makaparami ng rabbit that time. Katay ng Hindi talaga ako makaparami, dahil maliban sa pagkakatay, mayroon pumupunta sa akin, pa-reserve naman, naglalambing. No, ayaw nilang kumuha sa ibang racer, pero,
lahat ng rabbits natin ay on reserve. Nahirapan na nga ako dahil yung sarili kong rabbitan ay hindi ko mapalaki-laki, no, laging ubos, no, ubos ang mga kumbaga pinipili natin, no, yung kinakatay. So matapos nating pumili ng mga breeding stock, yung mga hindi nakasama sa selection ng itinatabi natin na maging breeder, ay lahat yun ay bumabagsak sa katay. We breed the best and eat the rest. Yun ang ating tagline noon. We breed the best and eat the rest. Kaya actually yung picture pa nga na yan, no, yung aking pagkakatay, na i-post ko sa Facebook yan, at sangkatutak na comments at pina-take down pa nga yan ng mga animal enthusiast, no, pero binalik din sa akin ni Facebook yung post na yan, at nagsorry sa akin si Facebook kasi sinabi ko wala ka namang na-violate. Wala naman ako na-violate diyan, kaya lang yung makita nila sa Facebook na nakabitin yung rabbit na ganyan, nasaktan yung mga animal advocates, no, so nasaktan sila, no, at yun. So marami tayong ginawa. Sinubukan natin ang lechon. Meron yung lechon na yung traditional na ihaw-ihaw, meron yung lechon na nasa oven. Yan yung 5 na yan, kung di ako nagkamali, 5 piraso yan. Yan ay lechon na controlled ang heat, oven. No, yung isa naman controlled din ang heat pero traditional na ikot-ikot. No, and then yan. So next slide. So yan pa, no? So sinubukan natin ang barbecue na rabbit, no? At nahuli natin yung lasa ng isang sikat na food chain, no, by sa kaka-experiment ng aking asawa. At noong iniihaw na yung rabbit ay naghahalimuyak yung amoy, no? Sabi ko may kaparehas siya na na yan yung same na amoy na naamoy ko sa mang inasal, pati yung lasa niya. So nahuli po namin yon, then yung barbecue, and then pinapaitang rabbit. Papaitan rabbit, yan yung paborito ng mga Ilocanong kagaya ko. Adobong rabbit, apretada. So hindi ako masyado sa apretada. So kung may choices lang din, mas pipiliin ko pa yung pinapaitan talaga. Kaya nung natikman ng aking mga kasamahang mga Ilocano, pwede pala, anong ginawa mong sikreto? So secret nga di ba? Kaya pwede siya. So yun yung sikreto ng masarap na papaitan, ay yung mga ano ba yung pinapakain mo sa mga rabbit mo. So pwede siya, no? And then ano pa yun nandyan dir? Bakit ano yung kulay blue? The blue rice. So yan, partner natin sa blue rice. No, so yan yung butterfly pea na pangalan ng bulaklak, no? Yan. So hindi nawawala sa handaan ang blue rice na kanin, no? So healthy kasi nasa healthy food tayo. So next ay siyempre noong 2019, dahil naging matunog na ang ating pagrarabbit dito sa Palawan, may mga bisita tayong mga pumunta sa Joe's Rabbitry. At naging curious yung iba ay tinignan yung ating sistema. So ang unang visitor natin, kung di ako nagkakamali, siyempre walang iba kundi yung mga co-teachers ni Ma'am Dina sa El Nido, San Fernando, kasama yung mga students nila. Siyempre kasi pag tayo nagpo-promote sa Facebook, nakatag kay Ma'am Dina, at nagsishare din si Ma'am Dina ng mga tungkol sa pagre-raise ng rabbit. So na-curious ang taga Norte, no, ano bang meron sa Nara, no? Actually hindi ko na sinama diyan yung picture na nag-harvest po sila ng mga watermelons para silang
nasa ano yung tag doon, yung farm farm bill, no? At ayun, maliban doon, naglibot-libot sila na pumuntang hot spring at yung iba pang mga pasyalan dito sa Nara, nag-falls, no? So after ng El Nido, may isa pang taga El Nido na naman na bumisita sa Joe's Rabbit Tree. At naging customer natin, bandang huli naging kasama din natin sa advocacy Co-op. at sa tinayong kooperatiba. Walang iba kundi si Sir Clamor, no? Edgar Clamor at si Sir si Sir Benny Viran ng Filipina Shell Foundation. Dati silang mga empleyado. So, ang farm nila na dinevelop Filipina nila ay doon sa El Nido, nandoon yung farm nila. Sa Pasadena. Okay, at in-incorporate nila ang rabbit raising sa kanilang farm. So, tayo din po yung nag-supply. Isa tayo sa mga nag-supply ng mga magagandang rabbit Stocks nila. sa kanilang farm. So, hindi ko na alam kung existing pa yung farm nila ngayon. Wala na akong balita. But for sure, si Sir Edgar ay nasa Canada na kasama ang kanyang family. Nag-migrate na po sila doon. So, kung napapanood mo to Sir Edgar, regards sa iyo, happy viewing po. No? Then yan, let's continue yung ating history ng Joe's Rabbitry. So, ano nakalagay sa ating screen? Expansion in industry influence 2020 to 2021. Yan. So, yan po. 2020 to 2021. Yan na po yung expansion and industry influence. Okay? So, ikaw naman, Ma'am Dina, magkwento about dyan. Bakit may logo dyan? Anong nangyari ng 2020? Nabuo ang Okay, so nung 2020 ay formal nang nairehistro ang kooperatiba na binuo natin na may pangalan na Palawan Rabbit Producers Cooperative. So kaya makikita nyo po sa logo na yan na may rabbit, yung white, and then logo ng Palawan. So yan na yung nabuong kooperatiba. Kauna-unahang kooperatiba ng mga rabbit racers sa Palawan. dito sa Palawan. So, nakikita nyo sa picture, kasama na natin dyan ay ang mga kaaramp natin. Dahil nung year din na yan, February, ay lumipad tayo patungo ng Bulacan para umattend ng First National Rabbit Congress. Yeah. So, yan ay isang hindi malilimutang experience natin Yes. sa pagrarabbit. Dahil dyan natin na-meet ang mga big time na mga Rabbitero. rabbitero At sa ang founder, Pilipinas. siyempre. And of course, ang founder ng Association of Rabbit Meat Producers Incorporated or ARAMP na walang iba kundi si Sir Art Veneracion. So, Kasama din natin dyan yung mga key leaders sa industry. Kasama Yeah. natin ng mga educators kasi at pati yung sa Bureau of Animal Industry or maging ang BAE, DA, nandyan ang DA. DA na andyan National. silang lahat. At maging ang school na pinagdausan yan, nakapartner din ng ARAMP sa advocacy, ang BASEC pa yata yan noon, no? Bulacan State University. Bulacan ba yun? Agricultural Ay, ah, College. College. Pero ngayon parang Bulacan University na yata siya ngayon. Hindi ko sure. No? So, doon natin ginanap yan, the first ever Yes. Rabbit Congress. No? At nung mga, ewan ko kung anong taon na naganap yon ay hindi na tayo naka-attend, yung second. O dahil nag-pandemic. Nag-pandemic. After natin makauwi niyan, kasi February yan, pagka Lockdown. March, nag-lockdown na. Oo, nag-lockdown na. Pero kahit na So, lockdown noon, grabe, maraming tumatakas sa mga checkpoint at nakakarating sa Joe's Rabbit Ang pandemic na yun ay naging blessing. Kasi dahil doon, ang dami naming naging customers. Naging interested talagang mag-rabbit. Dahil nga siguro walang magawa, no? Kasi naka-lockdown. So, kung hindi nagplantita, nag-alaga ng rabbit. So, yung taon din po na yan ang pinaka-peak ng Joe's Rabbitry. Ang dami po talaga naming mga nagiging bisita dito galing sa iba't ibang mga lugar po. Kahit na
'Di ba From binabawal south to north. noon. May mga checkpoints, may mga ano, pero nakakalusot pa rin yung iba. Kaya ang ginawa namin noon, may logbook din kami dahil para ma-trace kung sakasakali man. Kung taga saan yung pumunta. So naglalagbook din kami dito sa farm noon. And by God's grace naman, hindi naman po tayo nahawa ng COVID. Wala walang namang nagka-COVID nagkasakit sa sa atin dito kahit na maraming bumibisita sa atin na mga galing sa iba't ibang lugar dito sa Palawan. So, yan po. Yan, so sa picture, yung tatlo kami dyan, naka-yellow ko, si Sir Art, and then yung isa ay si Sir Julio Concepcion. Ah, No? Siya yung may-ari ng Shower Bunnies dyan sa Puerto Princesa. Siya rin yung naging manager ng ating kooperatiba. No? And then, dito sa naging baba, chairman na din nung Oo, nung- nag-exit ka. nung nag-exit ako. No? Siya ang So, pumalit na chairman. picture sa baba, yung tatlo tayo, yung Si Sir, ano naman yan? si Sir Ronald Balbakal. Balbakal. Naging kaibigan natin, vlogger din yan. I think siya yung may-ari ng negosyo na YouTube. Negosyo Philippines. Kung di ako nagkakamali yung YouTube channel niya. So, pinasok niya din ang pagra-rabbit dyan sa area ng Batangas. Siyempre, negosyante siya. May other business siya. Siya yung nag-install ng mga CCTV sa mga farm, mga building, sa mga kabahayan. So, it's a pleasure na ma-meet in person. Yeah. Ang sikat nung pandemic na isa sa mga sikat na vlogger, yung si Sir Ronald Balbakal, ang Negosyo Philippines, kung di ako nagkakamali. Yan. So, yan po yung ating mga memories. First ever Rabbit Congress. Memories bring back memories. Marami tayong natutunan dyan. At hoping na I don't know if this year or hindi na, Maka-attend ulit. December na tayo ngayon. Baka next year or next year. Ang last update is I think pero wala pa mga kwento-kwentuhan pa lang, magkakaroon ulit ng Rabbit Congress, National Rabbit Congress, at baka Hopefully, maka-attend tayo Oo, ulit. maka-attend, at siyempre pag-iipunan natin 'yan. So kasi I think hindi lang 'yan national event, magiging kasabay na 'yan, national and international, nagaganapin somewhere in the mainland Philippines, Luzon. No? So, 'yan yung huling See you there. kwentuhan. No, hoping makapunta kami. No, so, ayan. Next slide. Ayan na. Tayong dalawa So, lang after yan. ng Chowlong. Siyempre, after ng Yan na yung masarap na chowlong. Rabbit Congress, pag-uwi namin ay sabi namin, ano pa ba yung mga dapat nating, ano pa ba yung mga gusto nating i-discover na pwede. Kasi iniisip nga natin na paano siya tatanggapin ng general public. Kasi nga, imagine mo yung nasa isip mo na pet, kakainin mo. Yun yung malaking barrier o hindrance para sa isang tao. No? So kami naman paborito namin ang chowlong. No? Paborito ko ang chowlong. So kaya diyan namin na-discover ang masarap na chowlong na imbis na pork or beef ay rabbit. Yes. So nung natikman ko siya, yung luto ng aking asawa, take note yung chowlong na yan ay walang betchin. No? Kasi kalimitan ng mga chowlong dito sa Palawan ay ang pangpasarap nila, pangpalasa nila ay betchin. Kaya yung mga may sakit, actually naranasan mo yun, di ba? Yung kaibigan mo na may vertigo. Bawal yata sa vertigo yung betchin. So matapos nilang nagchowlong ay nahilo dahil mataas ang content ng betchin, MSG. No? So natutunan namin ng aking asawa na masarap na chowlong, authentic na chowlong na walang betchin. No? So yan. So inintroduce din namin yan dito sa Nara Market. Nag-try kami doon sa market every Saturday na mayroong maliit doon na pwesto, but hindi siguro ng mga time na yan hindi pa handa ang public talaga. May mga bumili. Mayroon din na mga bumili.
no? Pero siyempre yung iba ay nagtatago pa, ayaw ipaalam na rabbit yung kinakain nila. May mga ganong mga senaryo, dahil alam mo na ang Pilipino kuminsan ayaw makantsawan, no? So yun. Alam mo. So next. So ano yung oops. Yan 20. Nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy na, no? So nagtuloy-tuloy na, nasaan na 'yon? Wait lang, nawala. Ayun. So ibalik natin dito saan tayo okay, sorry. Anin po sila, Sige, cute ibalik nila. natin. Buksan ko yun. Doon pa. Yan. Yan na. Yan. So, chow long. No? And then, next, wait lang. Oh, ito. So, after nung chow long rabbit namin, ay, ang tawag nito, isa sa masasabi nating Bumili ng maramihan. bumili ng maramihan, actually, 4 na cage yan, 4 na set ang kinuha nila, ay ang Yamang buko. Yamang Bukid. Actually, ang Yamang Bukid ay hanggang ngayon existing yan sa mga malls, nagbebenta ng turmeric. No, turmeric. Marami, hindi At lang hindi lang turmeric. Pero dito sa Palawan, nagtayo sila ng farm sa Puerto Princesa. So, noong 2021, ay yung mga rabbit na inumpisahan nila na mga inumpisahan nila sa farm nila, na inintroduce sa farm nila, galing po dito sa Joe's Rabbitry. So yan din yung isa sa mga milestone ng Joe's Rabbitry na hindi pwedeng mawala sa history ng Joe's Rabbitry, Yeah. dahil diyan po natin makikita, o diyan ko napapatunayan na nare-recognize ng general public, especially ng mga big time na mga negosyante tulad ng Yamang Bukid, na nagtiwala sila sa Joe's Rabbitry, no? At sa atin sila kumuha ng stocks, at pati yung design natin ng kulungan, umorder po sila. So nandyan po ang mga documentation, mga photos ng kanilang pagpunta sa Joe's Rabbitry noong 2021. Okay. So after that, tayo ay nag-start tayo na, kasi maraming nagtatanong, ang hirap, paano ba gawin yung cage mo? Paano ba gumawa ng cage, no? So nag-transfer po natin yung knowledge sa mga kaibigan natin at sa mga gustong mag-rabbit, gumawa tayo ng tutorial. Excuse mo na, Papa. Gumawa tayo ng mga tutorials about making yung double cage. Ibig sabihin yung isang cage siya pero dalawa na yung partition niya. At gumawa din tayo ng 6-in-1 na tinawag kong rabbit breeder's cage. So ayan po yung mga kaganapan dito sa Joe's Rabbitry. Okay. So and then noong 2021, patuloy tayong nag-breed ng mga rabbits, no? Tuloy-tuloy lang po ang pagbi-breed ng rabbit. So diyan po sa picture, makikita niyo po yung mga pictures ng ating napakagandang mga rabbit, white rabbits, or tinatawag natin New Zealand. Actually, nag-focus lang po ako sa pag-aalaga ng New Zealand and Californian, kasi based sa studies and researches, yan po yung dalawang popular na breed para sa meat production ng rabbit. So makikita nyo rin po dyan sa picture ang aking pangalawang anak, si Dane Nathaniel, yung naka red na bang tawag sa damit niya na yan, na parang sweatshirt or long sleeve, no? So siya po yung isa sa mga katuwang ko din, masipag na bata na laging
paghapon na silang magkuya ay pumupunta na sa aming mga taniman para mag-harvest ng Napier grass at Trichantera, at the same time kasama ko sila sa pagpapakain ng rabbit. At dyan din po yung picture ng aking asawa, si Ma'am Dina, na tuwang-tuwa na ipakita din yung kanyang rabbit. So, ang ganda ng capture ng photo dyan sa kanya. No? So, yan. So, anong masasabi mo John Deere sa mga time na yan ng 2021? Ay, syempre, tuwang-tuwa ako dyan kasi stress reliever ko rin yan. Kapag gusto kong mag-aliw-aliw, pupunta lang ako dyan sa mga cages. Tapos, titingnan ko yung mga baby rabbits at ayan, nakaka-relax. Nakakatuwa kasi yan silang tingnan. So cute talaga. At ang bait-bait pa nila. Kaya yan, kahit hawak-hawak ko siya na ganyan, wala siyang reklamo. Ang cute-cute nila. Okay, so next picture. Okay, Difficulties and the stop. 2022 to Yan. 2024. So naabot na natin yung 2022 and 2024. So ito yung challenging Journey. year ng Joe's Rabbit Tree. Yes. Ang sabi dyan, ano yung sabi dyan? The difficulties. So yung mga And the difficult stop. times and the decision to stop Joe's Rabbit Tree. So ano bang meron dyan? Ano bang kaganapan? Diyan na time na naging critical yung So, sa kaganapan na yan, bago magkaroon ng forced stop at difficulties, so 2022, no, umattend ka pa. ang mga huling activities ko bilang rabbit farmer is representative ng ARAMP dito sa Palawan, probinsya ng Palawan. Hindi lang Palawan, I think kasi sa Region 4B is kasamang Romblon, di ba? Mindoro. Pero parang sa 4B, kami Palawan ang very active during that time. Kaya napasama tayo sa mga trainings na ginawa national, online. Yan yung tamang ano yung nakalagay dyan sa General Guidelines and Standards for Animal Facilities. Oo, so itinuro sa atin ng Bureau Animal Industry ano ba yung mga guidelines about sa pag-establish ng farm, mga facilities at yung tamang pag-handle, mga documentation and registration sa kanila ng isang farm. At yung pinaka higit sa lahat na inatinan ko, ni-represent ko bilang isang ARAMP member at the same time chairman na rin ako that time ng cooperative is yung kasama tayo sa ano yung isang certificate nakalagay diyan, pakibasa mga dear. Ay, sorry. Ano? Certificate of Participation, Final Stakeholder Consultation for the Amendment of Philippine National Standard Rabbit So public consultation po yan. Code no? of Practice Slaughtering. Okay. Tungkol sa slaughtering. Yan na po yung final draft. So nung time na yan ginagawa yung final draft na batas, no? Actually batas yan, no? Tungkol sa standard ng pag-slaughter ng rabbit. So, at yung pinag-uusapan namin dyan yung design and batas tungkol sa design ng slaughterhouse ng rabbit. No? Kasi wala pang slaughterhouse para sa rabbit. So, ngayon meron ng batas tungkol dyan, may design na rin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa na itatayo ang slaughterhouse ng design ng government natin tungkol sa slaughterhouse ng rabbit. Pero at least meron na tayong batas, Guidelines. may guidelines na. So naisa batas na po 'yan. At kasama po ang inyong lingkod, ang inyong lingkod si Policies. ako, no, at ang Joe's Rabbit Tree na Sa pag-draft sa pag-draft. ng policies.
mga policy. Okay, so yan po yung ating contribution sa national government pagdating sa rabbit industry. So salamat kay Sir Art sa tiwala na ikanyang ibinigay sa akin na isa ako sa mga representative ng ARAMP pagdating sa ng ARAMP sa government, no, sa pagdating sa industriya ng rabbit. So next slide. So, yan. 2022, masaya pa kami dyan. Pero yung sa picture na yan ay may halong lungkot. Dahil yung picture na yan, kami po ay nag-aabang ng masasakyan papuntang city, sa Puerto Princesa City para magpagamot, magpa-check ng aming mga mata. No? So, lahat po yung aking 3 anak ay namana po nila yung genes, yung aking glaucoma. Okay? So, yun po. So, Ma'am Dina, explain. So, dumidilim na tayo. So, habulin natin yung matapos natin itong... Okay, so ito na nga. 2022 ay nag-start na po na mag-deteriorate ang paningin ng aming bunsong anak, si Titus. So, hindi na siya nadala talaga sa laser, nakadalawang laser yan siya para lang mai-save yung kanyang eyesight. Subalit dahil nung pagbalik namin ay critical na pala, gawa ng pandemic ay hindi siya maibalik-balik for monitoring dahil sa higpit ng mga checkpoints at siya ay minor that time. At hindi siya vaccinated, di ba? Oo, hindi rin siya vaccinated. Kaya dito lang siya na check up una sa Nara, pero pinalitan lang yung salamin niya at hindi nga na check yung eye pressure niya gawa ng wala naman silang pang check dito. So nung bumalik tayo kay Doc Ong, critical na pala ang kalagayan at by hinabol pa rin natin. hinabol pa rin natin pero hindi natin siya napaoperahan ka agad-agad ng 2022 dahil nga sa kakapusan din ng financial. So 2023 pa April siya na operahan and dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan na tumulong sila sa financial ay na erase din natin pati ang ibang mga kapamilya natin yung kinakailangan para mapaoperahan siya. So, yung nasa picture na yan ay post-operation eye check-up niya yan kung saan 2 mata po niya ang nilagyan ng Ahmed valve implant. So, ito namang picture niya na to na nag-pile siya ng mga bato. Yan po ay after na niyang operahan at naka-recover na yan siya. Dito na yan sa bahay. And nagsabi siya sa akin na dalahin ko siya dyan sa may bato na yan banda. At And hindi na po siya dyan nakakakita. Kaya inassist ko siya dyan at may nakikita pa siya konti. light perception na lang. Oo. Hindi na talaga Yung isang mata niya totally blind. Pero ang isang pinapasalamatan ko sa Panginoon dyan dahil binigyan niya ang anak namin si Titus ng matatag na loob and yung kanyang faith sa Panginoon na siyang nagpalakas sa kanya, nagpatatag sa kanya. Kaya hanggang ngayon kahit na visually impaired na siya ay masigit siyang gumaling sa memory, sa intelligence niya. At walang imposible sa kanya. Basta gusto niyang malaman, nalalaman niya talaga yan. At nakikipagsabayan siya ngayon. At nakikipagsabayan siya sa mga normal na kaklase niya na walang kapansanan sa paningin. Naka-integrate ba siya? Naka-integrate siya ngayon. Naka-mainstream siya sa Section 1 ng Nara Integrated School. Nag-aaral siya ngayon ng grade 7. Kaya natutuwa ang mga teachers niya sa kanya kasi kahit na nawala ang isang sense niya, yun kanyang sense of sight, pero hindi hadlang. Mas nakakapag-participate pa rin siya at parang katulad lang din siya ng mga bata na
walang diferensya sa paningin yung kanyang performance sa school. Kaya salamat sa Panginoon at yan ay isa sa pinaka matinding pinagdaanan po namin. Dahil bilang magulang na nakita mo yung anak mo na ipinanganak na may paningin, sighted, tapos biglang nawala, ay napakasakit po. Subalit dahil alam natin na ang lahat ng yan ay kalooban ng Panginoon, kaya nag-submit po kami sa kalooban ng Panginoon. At alam namin na hindi dyan nagtatapos ang buhay namin at ang journey, kundi yan ay isa sa mga nagpalakas, nagpatatag, at sa pamamagitan niyan ay kung maluluwalhati ang Diyos dahil sa buhay ni Titus, so be it. Dahil ang kalooban ng Diyos ang siyang higit na the best kaysa sa ating mga kalooban. Kaya salamat sa kalakasan at sa katatagan na binigay ng Panginoon sa amin na nalampasan namin yung journey na yan. And ginamit niya rin yung mga friends, colleagues, Tuloy, hindi na ako family nahiya noon na mag-post na online. tumulong financially. Humingi na ako noon ng tulong online sa Facebook. Nag-post na ako. Talagang, dahil wala na akong ibang Yes. sagad na talaga yung resources namin. And pati yung mga co-teachers ko rin. Nagsama-sama silang lahat. Nag-ambag-ambagan. Ang laki So, salamat tulong ng po mga sa mga teachers ng Nara Integrated School. at sa mga lahat. So, hindi natin na sila maisa-isa, pero salamat sa inyong Sa financial mga brothers and assistance. sisters. Sa church, Sa church. at yung mga maging nakilala ko lang sa Online. Facebook, online. Yung iba hindi pa namin kilala Hindi pa. personally, pero Nag-donate nag-donate din sila. Napakabuti ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. So, yan ay difficult moments namin kay Titus lang. So, ito yung next. Ayan Okay. naman ay kay Dane. So, anong niyan? 2020? That's 2020? 2023. Hindi, si Dane, nung kanyang operasyon. 2023. 2023 din, no? Mm-mm. So, ikaw magkwento dahil mas, ano mo yan, kasi ikaw yung nag-aayos ng lahat nung time June na yan. naman siya. And Ano? Hindi ka na makasalita? Hindi, kasi naalala ko yung kay Titus pala is 2022 yun. Oo. Kay 22. Tantan yung 2023. Kasi after 1 year yun eh. O, magkakasunod Siya na kami. naman. Parang dito sa time na to, hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko dyan na si Tantan na naman. Kasi ang unang diagnosis si JJ, yung panganay namin. Siya yung naka-schedule talaga, di ba? Operahan. Pero ang nasa isip ko noon, sa monitoring nila ay mas critical yung kaliwa ni Tantan. Kaya talagang nagpipray ako na sabi ko, Lord, kayo ang nakakaalam at nawa, sabi ko, ay hindi magkamali. Kasi operation yun eh. So kaya pagbalik ulit namin na follow-up check-up nila kay Doc, ay Nag-schedule. pinatakan sila pareho ng eye drops. Ni JJ. Oo, dalawa sila. So, nag-response And yung kay then, JJ. pagdating chinek ulit, nag-response, bumaba yung kay JJ. And then, pareho silang in-undergo sa, ano na yung tawag dun sa pag-check ng optic nerve. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko Basta na ang yung alam ko medical noon, term. sabay sila dapat operahan. Oo, na dalawa na silang uoperahan. And then pagbalik namin ulit, yun na nga, nag-okay yung sa mata ni JJ. Kaya Pero si JJ ngayon ay may eye drops siya. No, kasi wait lang. ang bang tawag doon, ang medication sa kalagayan namin sa open angle glaucoma is ang pinaka-ultimate solution kapag hindi na nag-respond sa mga eye drops is Amid lalagyan ng amide valve Implant. implant para ma-regulate yung eye pressure,
Kasi pag hindi po na-regulate yung eye pressure, hindi siya naging normal, ay doon siya puputok ang at mga optic nerve. malulos yung vision. No. Kaya inagapan itong ah, left eye ni Tantan. Kaya yan, naoperahan siya, I think June yan, Mhm. June 2023. So by God's grace, naitawid din ulit ang mga pangangailangan dyan. Katulad nung kay Titus, ay nakalapit din po tayo sa mga ahensya din po ng gobyerno at nakatulong din po sila sa atin, pati sa mga private agencies din. So, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko dyan kasi Bilang isang parang ina. nagkaroon na ako ng phobia. Parang na-trauma na ako nung kay Titus noon. Tapos kitantan na naman, parang hindi ko na Kakayanin. malubos maisip kung ano pa ang iisipin ko. Buti hindi ako naging lutang ng mga time na yan. Binigyan pa rin ako ng Panginoon ng presence of mind, ng courage para Harapin. harapin sa kabila ng walang pera, walang mapagkukunan, lakas loob lang. So actually wala Step tayong of faith. wala tayong savings para sa health. Wala talaga. Wala. Talagang Kaya isa sagad. yan sa naging lesson. struggle. Kaya struggle natin. And lesson in life na kailangan talaga, guys. Kung kaya nyo lang din na kumuha ng mga insurance. So, ang pinagpapasalamat ko dyan sa Panginoon ay kahit ganyan yung nangyari sa ating mga anak ay naging stable yung kanilang emotion, naging Isa stable yung kanilang personality. At hindi sila nawalan ng pag-asa. Yes, hindi sila nawalan ng Yun ang pag-asa at pinaka-importante doon. sa ngayon ay Nag-aaral sila. maganda yung kanilang self-esteem. Yeah. At si Tantan ay nag-archery. Yan, so yan si Yung Tantan pangalawa ngayon namin. ay actually lalaban sila sa palarong panglalawigan sa archery. So next yan, slide. next. So minamadali na natin dahil Gabi na. medyo gabi na. Baka naririnig niyo na sa background ang mga huni ng Gagasing. gagasing. So isa yan sa Crickets. mga alarm clock na indicator na papunta na sa dilim. Okay. So next slide, ito naman, Ma'am Dina, kindly explain. Okay. Ito naman ay, ito na, yung sayo na naman. Pang ilan mo na ba yan? Hindi ko na So, binibilang. katarak naman ata itong sayo na to. O cataract extraction Kasi dahil lumabo na ang kanyang mata. Hirap na siyang mag-alaga ng rabbit sa mga time talaga na yan. Kaya, naoperahan siya ulit sa kanyang cataract. So- And dyan na tayo nag-decide na ihinto na. kasi talaga ang pagrarabi. yan na talaga yung final battle. No, kasi Yes. kung hindi ko pa ihinto, si Tantan ay nagpapagaling, wala kasama si Josiah, at siyempre drain na rin tayo financially. So hindi na rin kung hindi ko ma-focusan yung rabbit, hindi rin tayo makaproduce ng quality breeds. No? So actually sa time nga na yan, marami na rin nagkakandamatayan na rabbit natin, nagkakasakit na siya. So hindi ko matanggap yung ganon, it's better to stop, no? At yan yung mga pictures ko bago ako maoperahan, bago At after. during and after ng ang tawag dyan ay implant, no? In-extract, tinanggal yung aking lens at nilagyan ng bago, which is artificial. Kaya yung mata ko ay talagang para lang ma-preserve itong tawag ito, Paningin. hindi totally na mawala yung paningin ko, at dahil yung natitira ngayon ay 10% pa rin siya, tunnel vision. So meron akong
ah, amid valve implant, tapos corneal transplant. So yung cornea ko hindi na sa akin to originally. And then lens implant. So ganun po kadami ng pinagdaanan ng mata na ito. Pero High salamat. maintenance po sila. So pero pagdating salamat sa pa rin mata. sa Panginoon dahil hindi pa rin totally nawawala. So meron pa rin konti na vision na natitira sa akin, pero legally I'm blind. And si JJ and Tanta naman ay nag-eye drops po sila to maintain the normal pressure ng kanilang mga eyesights. So, yun ang kwento ng difficult times ng Joe's Rabbit Tree. So, next slide. So, yan. So, ano yung nakikita nyo sa screen? Mga verses yan. Bakit? Verses. Ano bang, gaano ba kahalaga yung mga Bible verse sa journey ng Joe's Rabbit Tree at siyempre sa aming pamilya? So, dahil medyo maliliit, hindi ko na yan makita, ay Ma'am Dina, kindly explain those verses na nagsilbing nagpalakas ng ating tawag nito, nagsilbing encouragement, nagpalakas sa atin upang harapin yung mga challenges sa buhay natin, para malaman naman ng ating mga sumusubaybay sa atin na ito yung mga napakahalagang mga Bible verse na nag-encourage sa atin na patuloy sa buhay. Okay. So, ang mga verses po na ito ay nagpapahayag na tayo bilang mga tao dito sa mundo ay may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos sa atin according sa level na kaya natin. So, itong sa 1 Corinthians 12, 8 to 10, ay pinapakita po dyan na iba-iba ang binigay ng Diyos na gifts, iba-ibang talents, iba-ibang Kaya mong basahin? verse? Verse? Iba-ibang wisdom, iba-ibang knowledge. Pakibasa mo yung verse. Subalit, iisang spirit lang. Ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So, basahin ko, verse 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by same Spirit. 9. To another faith by the same Spirit. To another the gifts of healing by the same Spirit. 10. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. So, parang kung i-relate ko siya sa buhay namin, ay masasabi ko na ito rin yung binigay ng Diyos o inalaw niya na maging journey namin. Pero ang kagandahan doon, with same Spirit, the Holy Spirit, siya rin ang nagbigay sa amin ng katatagan para malampasan and to become more than conquerors sa mga challenges na aming pinagdaanan. And yung isa pa na nagpalakas din sa amin ay ang Philippians 4:6-7. Sabi niya dyan, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, sa pamamagitan nito ay nakayanan namin na maunawaan ang kalooban ng Diyos. And at the same time, binigyan niya rin kami ng pag-asa na kung saan ay ang lahat ng aming mga alalahanin, ibigay lang namin sa Kanya, ipaalam sa Kanya, siya na ang bahala. And ang pagbibigay niya sa amin ng kapayapaan ng isip, kapayapaan ng kalooban, at ang pag-iingat ng Panginoong Hesus para hindi kami makapag-isip ng masama or hindi magtampo sa Diyos o hindi sisihin ang Diyos. Ang lahat ng yan ay dahil sa verse na ito, na ipinaunawa ng salita ng Diyos sa amin na ang lahat ng nangyayari sa amin ay alam ng Panginoon, at lahat ng pangyayari na yan ay hindi lingid sa kanyang kaalaman, kundi
siya rin ang nagbigay sa amin ng kalakasan, ng wisdom, kung paano namin mapagtagumpayan ang lahat ng ito. And we praise God for that. Yes. So, ganun po kahalaga, no? So, by the way, may confession ako sa inyo. No, yung nailagay kong verse diyan sa Corinthians ay nagkamali po ako. No, pagpasensyahan nyo na nagkamali ako ng inilagay. So, that is, ano nakalagay diyan? Ano pala dapat yan? Ano nakalagay diyan? 1 Corinthians 12:8 hanggang 10. So, pakibuklat mo yung 2 Corinthians. I think that's 2 Corinthians. Pero, yung spirits na yan, isa rin po yan sa nagpalakas sa amin, yung diverse spirits. Diverse spirits ba yung nakalagay dyan? Same spirit. Ha? Same spirit. Oh, same spirit, no. Yung, Bakit diverse? Ibig sabihin Nag- maraming nag- espiritu. nagkamali, not diverse, no. Yung, kumbaga yung gifts. Okay. So, I'm sorry dahil nagkamali po ako ng kinote na reference na nailagay dyan. So, yung aking gustong ilagay dyan is, I think that is 2 Corinthians. Pakibuksan mo, Mother. 2 Corinthians 12:8 hanggang Oo. 10. For this thing I besought the Lord thrice, Pakibasa mo na lang. that it might depart from me. Verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Okay, so my grace is sufficient. So, yung verse na yon mula sa verse 8 8 hanggang 10. hanggang 10, yun po yung pangyayari na kung saan ay ang Apostol Pablo ay humiling sa Diyos, no, na tatlong beses dahil siya rin po ay may infirmities, meron siyang kapansanan, yung kalabuan ng kanyang mata, no. So pero anong sinagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for thee. So ganun din po sa akin, no, kahit anong hiling ko sa Panginoon, pero na-realize ko na sa aking infirmities na ito, dito na ipapakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So yun po yung mga verses na nagpalakas sa amin, lalong-lalo na sa akin, na anuman yung pinagdaanan ko, ang pinaka bottom line nito ay para makita natin ang grace ng Panginoon ay sufisyente para sa ating mga challenges sa buhay. So next slide. So yan, nandito na tayo sa last part. So, the vision for the rebirth or rebuild. So, ano ba ang vision ng Joe's Rabbit Tree sa ating pagbabalik? No? Bago ako nag-decide na bumalik, lately lang, itong November. So, nag-usap-usap kami dito sa bahay. Nung ako ay galing na kami ni Taito sa Baguio City. Actually, na-atake ako doon. Hindi naman ako na-atake, pero tumaas ang aking blood pressure. At nagkaroon ako ng heart enlargement. Taglit lang din. Oo. So, nagkaroon po ako ng heart enlargement sa Baguio City. So, kailangan ko umuwi ng Palawan. Kailangan ko magpalakas at doon ko na-realize na masigit natin kailangan ng quality, healthy na pagkain. So, kailangan natin ng rabbit meat dahil ang rabbit meat is high or low in fat tsaka high sa protein. No? So, ngayon ay isi-share ko sa inyo ano ba ang vision ng Joe's Rabbitry. Yan, ito po. So, bago pala yung vision, so, ito yung short video clip na ipapanood ko sa inyo na present na kalagayan ng Joe's Rabbitry. So, ito yung documentation ng kasalukuyang
kasalukuyang sitwasyon ng Joe's Rabbitry. Ang umaga, ito na po yung kalagayan ng aking dating rabbitry. So dito ko po nakalagay. So ngayon, yan, giba-giba na siya. Ano po, by the way, ngayon po ay November 11, Monday, no? So binidyuhan ko po ito dahil ngayong araw po ay i-dismantle na po yung mga yan, no? Totaling pabagsakin dahil kukunin po yung mga kahoy niya, yung especially yung 2x2 dahil idodonate po namin doon sa gagawin nilang target ng archery. Kasi yung anak ko po ay nagpa-practice ngayon. Kasalukuyan po silang nag-on training para sa gagawin nilang competition sa provincial meets ng archery. So hoping dito sa aming lugar magkaroon din kami ng area para sa archery in the next future, para may magamit yung anak ko sa kanyang training at pagpa-practice dito sa bahay. So ito po, no? So yan po yung dating nilalagyan ko ng rabbit. Pinapakita ko po sa inyo para makita nyo yung area, yung kalagayan. Ano po? So ipapakita ko rin po sa inyo. Ito yung puno ng mangga na malaki. So ito po yung aking area dito. Okay? So yan, maaraw na po. So yan. Ito. Yan. Para against the light tayo. So umaga kasi ngayon. So mamaya subukan kong mag-video mamayang hapon. Pero baka mamayang hapon wala na ito. So kasi ngayong umaga nila kukunin. So ito po yung mga tricantera dito. Saging. So ganito po ang sitwasyon na ngayon dito sa aking lugar. Yan. So ito yung rabbit house. Nandyan natatakpan ng tricantera. Parang mas mataas na sila. Kita nyo yung bubong doon. So ito yung rabbit house na hindi tapos. Inahanay na nga. So sayang, pero i-restore ko po ito. Ayan. At tatapusin natin. Dito ko ngayon ilalagay yung mga rabbits. No? Ito yung gagawin kong bahay nila. Aayusin natin. Yan. So ito, malamang dito na po ako magtatanim. Ito yung mga napier grass. Ito yung mga tinatapon ko lang noon na tumubo. So hindi na naalagaan. At aking i-replant. So aayusin po dito. Kaya maraming trabaho ang naghihintay sa akin para i-resume ang rabbit farming po. So ito, tingnan natin, pakita ko sa inyo. Ito, dalawang palapag po ito. Ito po yung first floor. Yan, so magandang area na ba ito? Yan, so aayusin natin yan. Yan, so dito ko ilalagay at dito yung magiging parang siguro mga office na rin. Malaman na lang po yan kung anong kalabasan. Kaya malaking trabaho at higit sa lahat pondo ang kailangan ko. At yun pa yung isang challenge sa akin dahil wala akong pondo, no, zero balance dahil sa ngayon nagme-maintenance pa ako para sa hypertension. Kaya very challenging po yung situation, pero dahil gusto ko, mayroon akong pangarap, at yan, tulungan niyo po ako sa aking journey. Yan, ito yung nakalimutan ko na yung pangalan nito. Para para din sa mga baka, mainam din ito. So magtatanim tayo ng marami nito kasi paborito rin yan ng rabbit, no? Pero yung pinaka dahon na aking paborito ng aking mga rabbit is yung tricantera. Kaya yun po yung nakalagay sa ating logo. So ito po yung ating kapaligiran dito. Masukal na po. Yan. So nandoon yung aking mga, yan, ito yung giant malunggay. Saan kami kumukuha ng pang-ulam? Hindi ko makita dahil grabing ng araw. So pagpasensya nyo na po yung aking pagbibideo dahil ako ay sumisilip lang. Hindi ko alam kung talagang sakto. Yan, so ito po yung rabbit house. Yan. So itutuloy ko na po, or i-resume natin yung naudlot na rabbitry. Kaya nga. Yan. So hoping itong pagbabalik ko
pag-resume sa Rabbit Tree ay tuloy-tuloy na po. So yun po yung aking bahay na malapit na rin mag-retire. Nakakailang taon na rin po yan. Since 2018 kasabay po 17. yung bahay ko na kasabay ng 17 pala. So, Rabbit ko. nagkamali So ako. nangangailangan na rin ng kapalit po. So yan. So ganyan na po. So ito yung aking kapaligiran. So imagine nyo tong trekantera ko, tumaas ng ganito kataas. So meron pa doon sa tabi ng creek. Kaya nga ayan. So ito po yung aking lugar dito. Ayan. So ayan, nature na nature po dito kasi nature lover ako. Kaming mag-asawa, kaming mga pamilya. At we promote organic and natural farming. Okay? So ayan. So that's it. So maraming salamat. So subaybayan po ninyo ang development dito sa Joe's Rabbit Tree. Okay? Ayan. So, ngayon ay nagsisimula na ang aking asawa, si Joe. So, katulong niya si Mama mag-ayos at maglinis ng ito ko yung dating rabbit tree namin, mga guys. Ito yung dalawang ano yan dyan, dalawang set noon na hilera ganyan nung kasalukuyan kaming nagrarabbit. At dahil nga sa pangyayari, ayan, hello, kaway-kaway dear, yan, ay nahinto ang pagrarabbit. Pero ngayon dahil magaling na siya, kaya niya na naman daw, ay magrarabbit ulit. So nililinis nila at sinusunog din para makapagpausok dyan sa aming mangga at mamatay ang mga insekto. So ayan guys, dito yan. So nililinis-linis na at nagsisimula na siyang i-prepare ang area ulit. Binaklas na kahapon. Binaklas kahapon. Yan, ayan. Yan, so hello. Ako muli si Joe Ibanez ng Joe's Rabbit Tree. So ngayon po ay November 14. So nandito po tayo sa tapat ng dating mga kulungan. Okay, so ayan po. Kung maalala nyo po noong November 11, tayo din po ay nag-video, nagbigay ng update no, tungkol sa lugar na ito. So kung makikita nyo, ito na siya ngayon. Wala na yung mga yero dyan. So mas luminis na siya ngayon ng konti. May mga nakatayo pa rin na poste. So hindi ko pa natanggal lahat. Kasi po ako lang at si nanay ang nagtatrabaho. Ang aking nanay po ay 70 plus years old na po. So siya yung kasama ko dito na nagwawalis, nagmi-maintain ng kaayusan dito sa aming backyard. So yan na po ang update ngayong November 14. So ayan po. Ayan. So doon banda yung creek. Oh, ayan. So dyan yung sampalok na malaki. So kaya yan po ang kapaligiran ng Joe's Rabbit Tree. So yan po. Okay, so yan po ang update. So hoping na tuloy-tuloy na itong improvement dito sa aming backyard dito sa Joe's Rabbit Tree. Ayan. Okay. So that's it for now. Thank you. Okay, so ngayon po ay isi-share namin sa inyo ano ba yung vision and mission ng Joe's Rabbit Tree sa rebuilding ng Joe's Rabbit Tree.
So napakahalaga po na meron tayong vision at napakahalaga rin na meron tayong vision para meron tayong nilulook forward sa gusto natin para sa Joe's Rabbit Tree. So, Ma'am Dina, kindly share our vision. Okay, so ano ang bang vision ng Joe's Rabbit Tree? Okay, so ang amin pong vision ay by 2030, Joe's Rabbit Tree is a provider of sustainably bred, highest quality organic rabbit meat, and empowering local farmers. So, yan. So, yan po ang aming Ang vision. isa sa mga nasa puso namin ngayon kung bakit nais namin na balikan muli ang pagrarabit. Gusto namin na makapag-produce ulit ng mga quality and organic rabbit meat para po sa kalusugan ng pamilya and hindi lang ng pamilya kundi pati na rin ng community. Yung mga ibang kapwa Palawenyo dyan or maging sa labas ng Palawan na interested na matutunan ang pagkain ng rabbit ay para mai-promote na rin natin sa ibang mga local farmers na ito ay isang sustainable at maganda rin pong source of income kapag natutunan po nila. So, by 2030, so may 5 years tayo. 5 years from now, So, after 2030, next, achieve na yan. next vision na naman. Yes. No? So, paano ba natin ma-achieve yung vision na yan? Sa paanong paraan? So, Okay. dyan po pumapasok yung mission ng Joe's Rabbit Tree para may sakatuparan yung ating vision. Okay? So, ito po yung ating mission. What is our mission? Okay, our mission is to produce premium organic rabbit meat through sustainable farming, build partnerships that empower local farmers, and promote food security in our community. So, napakahalaga sa isang organization na makipag-partner, 'di ba? Makipag-network tayo. Hindi lang sa Hindi mga natin local kakayanin farmers. na tayo lang. Oo. Sabi nga, no man is an island. So, kailangan natin ng ating kapwa para tayo ay lumago, di ba? And aside from local farmers, syempre makikipag-network din tayo sa mga government agencies para ma-empower din tayo and ma-achieve natin yung ating vision. And also, promote food security in our community. Dahil ang pag-aalaga po ng rabbit ay napaka-simple lang. Parang, Tsaka sustainable food oo, siya. Madali siyang sustainable at madaling paramihin. compared sa Kaya, pork and chicken. chicken na matagal bago mo makatay. So, ito po ay talagang, kaya tinawag siya na food security. Dahil kapag may rabbit ka po, at marunong kang mag-alaga nito, mabilis mo lang maparami, hindi na po magugutuman ng iyong pamilya. Mas ano siya, mas healthier. Healthy pa. O kasi kumakain siya ng damo unlike sa mga Healthy because broiler ngayon na 45 days. Yung isa minsan yan hindi pa umabot ng 45, mas maikli na. healthy Meat siya dahil mas mataas po ang kanyang protein and low ang kanyang fats or cholesterol. Okay, so yan po ang ating napakasimpleng vision at mission. So next slide ay ano bang nandito? So ito po yung ating tagline, Sustainably bred, naturally raised, proudly Filipino. Saan yan po yung ating bagong tagline. Kung noon ay we breed the best and eat the rest. Ngayon po ang ating bagong tagline is sustainably bred, naturally raised, proudly Filipino. Okay, so yan po. So nakaka-excite po ang ating rebuilding ng Joe's Rabbit Tree. Ano po? So ayan po, ito po yung aking tawag niyan, parang pinaka calling card
no? At ako po ay kaming mag-asawa, maging si Dina ay officially member din po ng Aram Aram Inc. Inc. Okay? So, salamat po sa inyong tawag nito, pag-join sa amin ngayong hapon. Kahit na inabot na tayo, hindi ko na monitor kung ilang oras na ito na tayo ay tawag nito, present sa inyo ang history at ang mission or ang vision and mission ng Joe's Rabbitry. So, ang challenge po sa atin is join us in the rebuilding or to rebuild Joe's Rabbitry. Hinihingi ko po ang inyong support para sa ating pagra-rabbitry. So, ano po ang Ma'am Dina, ano ang aasahan nila sa atin from episode 1 to sa ating next episode? Anong mangyayari or what? Okay, so Wrap up tayo. thank you very much for staying with us. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. At abangan nyo po ang ating next episode kung saan doon po ay tatalakayin naman natin ang 12-cage system budget where we will break down the costs for Joe's innovative 2-tier accessible cage system. So, sa episode na ito po ay makikita ninyo kung papaano na naman magsisimula tayo. Ano ba ang mga dapat unahin? Anong ihanda? Anong mga dapat ihanda? Baka kasi mabulaga tayo sa presyo, Yeah. sa cost. Oh, So, kasi kailangan dito ay ma-identify natin. pag-uusapan na natin ang budget at ang cost ng mga materials for our customized o sabi pa dito, Joe's innovative 2-tier accessible cage system na kung saan po ay mayroon talagang isinama siya dyan sa design niya na urine and poop catchers or collectors. Kasi yan po ay napakahalaga rin po para sa amin yung urine ng rabbit At saka, at ang poop ng rabbit. So lahat po yan ay napapakinabangan. Kaya abangan nyo po sa ating episode 2 ang breakdown ng mga Mga costings and materials para po cost. May idea kayo. may idea na kayo paano ba tayo muling magsisimula. At napakahalaga din po sa isang farm, rabbit farm na namomonitor natin. Meron tayong record ng ating mga expenses para alam natin kung paano yung operation. Hindi lang yan yung sa pag-record ng ibang ay usapan din po yung pag-record ng sa breeding, Iba mga rin yun. sistema. Pero ngayon, Yung dito tayo sa budgeting. budget ng costings, ng cage, at malalaman nyo po yan sa next episode. Yes. And of course, para po hindi ninyo ma-miss ang mga updates na aming ipopost dito, syempre, ini-encourage po namin ng lahat na kung kayo po ay first time dito sa aming YouTube channel, kung kayo po ay ngayon pa lang dito nakapagpanood, Nanood. panood pala, Nabubulol na tayo. nabubulol na ako, gabi na kasi. Kinakagat na tayo ng lamok. We encourage you to subscribe to our channel para po hindi kayo Hindi nyo ma-miss hindi yung mga ninyo ma-miss. updates. Yes, and not just subscribe but i-hit nyo na rin po ang notification bell na nandyan para kayo ay laging updated at masubaybayan nyo po ang lahat ng ating mga ipopost dito sa ating Filipino Blind Life Journey. Tsaka exciting po ito kasi ang Joe's Rabbitry ay managed by a visually impaired person na kagaya ko. Yes. So hindi siya ito common, but I want to inspire everyone, no, na kung saan ay hindi tayo pwedeng limitahan. Though in reality may limitation tayo dahil tayo ay isang visually impaired, but we would May like paraan pa. we would like to overcome those challenges na kinakaharap natin para maging productive pa rin ang isang individual person na kagaya ko, no? Kasi ito yung aking passion, farming. And kung papaano ba
mabuhay pa rin ang isang PWD ng normal life pa rin, 'di ba? Yes, yes. With happy family and nagagawa pa rin yung mga gustong gawin, katulad niyan pagpa-farming, kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay, magagawa mo pa rin kahit na visually impaired ka or anuman ang kalagayan mo ngayon sa buhay. So, this channel ay magbibigay po sa inyo ng inspiration para magpatuloy at mag-discover ng mga bagay-bagay kasi nga, 'di ba, may kasabihan tayo na habang may buhay, may pag-asa. Yes. So, yun, maraming salamat po. At sa mga ah, tagapanood natin dyan, by the way, I would like to inform you na andyan na po, naka-out na ang ating YouTube trailer ng Yes. Filipino Blind Life. So, hindi ko na naisama dito sa episode na to, but nandyan po, naka-upload na po yan dyan sa ating YouTube channel. So, abangan nyo na lang po yan. Or panoorin ninyo at i-share ninyo. At maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. And I hope and pray na let's build together. No? So, ako po si Joe Ibanez, ang owner ng Joe's Rabbitry. And Yeah, and I'm Dina Ibanez. Follow us for more videos and also follow the entire rebuild of Joe's Rabbitry. Thank you Yes. so much and see you on our next video. Bye-bye. bye-bye na agad. Bye-bye. Okay. So, ayan. So, ano nakasulat dyan? Nagbabay ka na? Yes. Thanks Thank for you. watching and listening to the journey. Okay. So, yan po. At maraming salamat mga masugid nating taga-subaybay. Thank you, and God bless you all. See you in our next episode. Bye! Yes.